Hello, what's up? Magandang araw po sa inyong lahat dyan at shoutout po sa inyong lahat dyan mga buddy. Kamusta po kayong lahat dyan? Always happy lang mga buddy and stay positive. Anyway mga buddy, meron tayong trouble dito, customer. Kinwort na kulay pula. Ayaw umandar hanggang crank lang siya. No check engine pero ayaw umandar. So ito ay nakaka-means engine siya mga buddy. Tapos pag pinestart niya hanggang crank lang o redundo pero yung engine ayaw umandar or ayaw tumuloy hanggang crank lang siya. So check natin. Okay, on natin yung susi. So mapansin natin mga buddy, yung indicator light ng check engine niya buddy ay gumagana. Yung green, yellow, and pula. So okay, yung instrumental cluster natin merong power. So yun, mapansin natin dito mga buddy, malinis naman yung cluster niya. Wala siyang check engine. Parking lang yung nakalagay. Pero bakit ayaw daw umandar to? Tara, subukan natin itong pandarin mga buddy. Anyway, ito ay ulitin kong buddy, kinwort. At naka-manual transmission siya mga buddy. Eaton puller. So tara, try natin i-start buddy. Check natin kung ayaw talaga So yun nga mga buddy. Kung mapansin nyo mga buddy at narinig nyo, hanggang crank lang talaga siya or redondo. Ayaw tumuloy umandar yung makina niya. At saka wala talaga siyang check engine sa dash. Magtaka tayo mga buddy, bakit ayaw umandar? Wala naman sa check engine sa instrumental cluster. So dito mga buddy, pwede nating i-check yung fuse. Pero bago po yan mga buddy, para makasiguro tayo dahil ito ay electronic na sasakyan. So ang gagawin natin dito mga buddy, since nandito po ito sa workshop, so i-scan po natin ito mga buddy. So dito gamit natin USB link, tapos laptop. So dito mga buddy, gamit ko dito ay Cummins Insight. Yun, click lang natin yan dahil naka-Cummins engine ito mga buddy. So yun, so mapansin nyo buddy, tingnan nyo mabuti mga buddy. So ang dami pala nitong fault code mga buddy, pero inactive yung fault niya mga buddy. Ayun ang dami ha. Yan buddy, inactive po siya. Tingnan nyo mabuti. Ang dami, siguro mga 13. Tapos inactive mga buddy. Kaya wala siyang check engine dun kasi walang active. So mapansin natin, wala talaga siyang check engine mga buddy. Ayan, wala siyang check engine mga buddy. Pero meron siya mga fault code, inactive. Hindi siya active. Masin nyo mga buddy inactive po yan. So dito titingnan natin dito. Di ko alam kung saan tayo magsimula dito mga buddy. So dito mga buddy, napansin ko dito ay meron siyang related sa power or power supply ng ating battery mga buddy. So makapansin natin, circuit voltage. So mas lamang yun dito yung voltage mga buddy. So ang titingnan natin una dito yung voltage body or power supply ng ating ECM or ECU mga buddy. So bali dito mga buddy, gagamit po tayo dito ng treasure map or schematic or wiring diagram para mas madali natin or magkaroon tayo ng idea kung saan tayo mag-check or aling pin ang i-check natin sa ating SCM. So ito yung electronic control module or SCM na connector mga buddy. So ito yung pinanggalingan ng ating power supply or papunta sa ating instrumental cluster. So dito sa kabilang side, ito yung tinatawag na electronic control module. So ito yung ECM mga buddy. So ito yung electronic control module connector papunta sa kanyang mga injector, sa kanyang mga sensors. So ito yun, mga BGT. So dito sa kabila mga buddy, ito yung electronic control module connector na pupunta sa ating mga power supply sa ating battery, galing sa ating battery, papunta sa ating instrumental cluster. So dito natin titingnan yung power ng ating ECM mga buddy. So dito, meron makita natin dito yan, battery, positive, negative. So dito, meron siyang tagdadalawang power papunta sa ating ECM tsaka ground. So bali yung tag-iisa dyan mga buddy, optional lang. So dito galing sa ating ignition key, ito yung ignition key, meron siyang 5 fuse mga buddy papunta sa ating ECM connector pin number 39. So yun yung 5 amps fuse. Yan yung galing ignition key papunta dito sa ating ECM connector or OM papunta sa ating ECM connector number 39 pin. So yun, kung makita nyo mga buddy, ignition
key switch input signal 5 amps fuse. Alright, so yun po ang unahin nating i-check, yung 5 amps fuse papunta sa ating ECM. So yung fuse box nito ba din nandito sa likod ng ating clutch pedal. So ngayon hanapin natin yung 5 amps fuse sa ating ECM dito sa ating fuse box cover. So nakita natin mga buddy, engine 5 amps fuse. So dito, nandito siya sa 5 amps fuse, pang apat siya na linya mga buddy. So titingnan natin dito, 1, 2, 3, 4. So 4 siya. So 1, 2, 3, 4. So yun, check natin yung mga buddy kung hindi putok. Kung hindi ba siya putok or kung anong makita natin dito sa kanyang fuse na 5 amps fuse mga buddy. So bali dito mga buddy, pang-apat sa ating fuse box cover, pang-apat yung 5 amps fuse ng ating SAM signal ignition key. So mapansin natin talaga dito mga buddy, titingnan natin mabuti yung fuse. Hindi siya putok mga buddy, buo po siya. Tingnan natin. Ayun, buo po yung fuse. Pero yung napansin ko dito buddy, yung pin niya sa fuse ay meron na siyang libag. Ang kapal ng libag niya buddy, o itim na. Itim na ang hindi normal mga buddy. Parang dumi siya, dumi buddy. Parang libag. So ito, meron akong bagong fuse dito buddy. Ikumpara natin, tingnan natin. So yun, mapansin nyo buddy, 5 amps fuse. Right. So ito yung bago din natin. 5 amps fuse pa din yan buddy. Kulay, anong kulay to? Orange or yellow. So yun, tingnan natin mga buddy. Tingnan nyo kung makikita nyo buddy. Kumpara natin yung paa ng fuse. Yung bago buddy, magandang tingnan. Malinis talaga. Yung luma mga buddy, tingnan nyo. Makapal yung libag. So ibig sabihin hindi maganda ang contact niyan mga buddy. Doon sa kanyang female connector mga buddy. So ang gagawin natin dito mga buddy, palitan natin to. Tapon na natin tong luma mga buddy. Loose contact po to mga buddy. So ngayon mga buddy, ang gagawin natin, linisan lang po natin yung kakabitan sa ating 5 amps fuse. Yung gamit ko dito mga buddy, contact spray or contact spray cleaner mga buddy. So yun, sprayhan lang natin yan. Spray lang natin yan yung portion kung saan natin ilalagay yung ating 5 amps fuse mga buddy sa ating SAM or engine and control module. So dito mga buddy, ang ginawa ko dito ay inuuga-uga ko lang siya buddy para medyo linisan man yung kabilang side or kakabitan sa ating fuse at saka matanggal man yung mga libag-libag dyan mga buddy sa ating female side or fuse holder mga buddy. Alright mga buddy, so yun, nakabit na natin yung ating 5 amps fuse. Medyo malinis na siya buddy, medyo lang. So yun, try natin i-start yung sasakyan kung natumbok ba natin or tama ba yung diagnose natin dito sa ating ginawa mga buddy. So yun dito, try natin start, turn on lang natin yung ignition key. Ayos mga buddy, problem solved po tayo mga buddy. Nakatsamba tayo mga buddy, natumbok po natin. Tama po yung hula or diagnose natin dito mga buddy. So yun, sira nito talaga mga buddy ay fuse lang. So dito mga buddy, delete na natin yung mga inactive na fault ko dito. So bali dito, check lang natin, reset, right click lang, tapos reset all fault. Sundan lang po natin yung instruction sa ating diagnostic mga buddy. So dito, click lang natin all, tapos are you sure? Yes. Uwi lang natin yan, yes, kasi nakaprint siya ng mga buddy. So dito, please turn off ignition key switch. So yun, i-off lang natin yung ignition key switch natin buddy, tapos i-okay natin. So ganyan po yung ano dito mga buddy, paraan sa pag-delete ng fault code mga buddy. Sundan lang natin yung instruction mga buddy. So yun, okay na natin, na-off natin switch. So okay na natin yan. So yan, naglo-loading mga buddy. So antayin lang natin yung buddy na mapuno niya yung bar sa ilalim na kulay blue. So yun. Alright, dito mga buddy, malapit na siyang mapuno. So yun, please turn on ignition key and click OK. So yun. So ngayon mga buddy, i-switch on na naman natin yung ating ignition key. So ganyan talagang buddy. Tsaga-tsaga lang. On lang natin yan. Alright. So on na. So ngayon, off na, okay natin. Click lang natin yan. Okay. So yun, antay natin saglit. Ayun, boom.
So yun mga buddy, mapansin nyo mga buddy, no fault codes detected in the SAM. So yun mga buddy, nag-clear na natin yung fault code. So ngayon susubukan pa rin natin i-start ulit mga buddy kung para sure na natin na talagang okay na. Alright mga buddy, problem solved po tayo. So one click, start po yung sasakyan mga buddy. So yun lang, sana nakakatulong sa inyo itong mga buddy. Share and follow mga buddy. Maraming salamat.